So ito na mga kababayan, ang pinakamainit na balita na ating nasagap ngayong araw mga kabatid. Nako mga kababayan, sandamakmak na naman ang bilyon-bilyong insertion mga kabatid ng ating mga congressman. Nako, hindi na po talaga natuto. At ito pa mga kababayan sandamakmak na rin mga kabatid. No? Ang mga disinformation na pinapakalat ngayon ng mga DDS matapos lumabas itong balitang ito. Na di umano, no? May billion-billion insertion nga mga kababayan. Itong sila House Speaker Bujidi at si Micaela Swansing. And eto mga kapatid, sa bidyong ito, ipapaliwanag ko sa inyo mga kababayan ang dalawang klase ng insertion. Kasi alam naman natin mga kapatid na itong mga kababayan natin mga DDS ay mga illiterate po. At akala nila, pag sinabing insertion mga kababayan, automatic, no? Illegal na agad ito. Ang hindi nila alam mga kababayan, no? Meron pong dalawang klase ng insertion. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kapatid sa bidyong ito. Para kahit paano ma-educate natin itong mga kababayan nating mga DDS kung saan ay literal na mga illiterate. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag niyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito, for context mga kapatid, panoorin muna natin itong balitang ito at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Hindi pa nga tapos ang issue sa questionableng insertion sa 2025 budget, tila hindi pa rin talaga natututo ang ilang kongresista. Sa ulat ng PCIJ, House leaders pa raw mismo ang may pinakamalalaking singit para sa 2026 budget. Ang detalye sa agenda report ni Elijah Bonzo. Intro pa lang ni Corina Sanchez mga kapatid, para masasabi mo talagang walang kadala-dala itong ating mga congressman at singit pa rin ng budget, no, diyan sa GAA. Pero mga kababayan, no, ipapaliwanag ko sa inyo mga kapatid, yung dalawang muka ng insertion. Kasi wala pong sinasabi sa batas mga kababayan na illegal, no, ang tinatawag na budget amendments. At yan po ang ating sentro ngayon sa bidyong ito. Tuloy muna natin to. Ilang buwan na ang nakalipas matapos magkaroon ng palit-liderato sa Kongreso, bunsod ng sunod-sunod na pagputok ng issue na may ugnay sa flood control scandal. Pero sa House of Representatives, napalitan man ang mga pangalan, parehas na mga posisyon pa rin ang nakatanggap ng pinakamalalaking insertions sa 2026 DPWH budget. Ayon. Ang tanong kasi dyan, no? Yung mga insertion ba na yan, legal yan o illegal? 'Di ba? Dapat itong taga PCIJ mga kababayan, no? Dapat kumpleto yung kanilang mga detalye kung maglalabas sila ng ganitong klaseng article. Dahil mga kabatid, yung salitang insertion ngayon ay napakainit po niyan sa pandinig ng ating mga kababayan, especially sa mga DDS na mga literal na illiterate. Pag narinig lang nila na itong si ganito may insertion, automatic corrupt ka na kaagad. Pero ang hindi nila alam mga kababayan, ang insertion po or yung tinatawag na budget amendments or pag-amyenda sa nasabing proposed budget mga kapatid ng isang ahensya ng gobyerno ay hindi po kailanman naging illegal yan. Kailan lang ba nagiging illegal mga kapatid? Yung tinatawag na insertion. Kapag ang isang proponent ay unknown, no? Hindi matukoy kung sino yung proponent ng nasabing budget amendments na yan. Nagiging illegal ang insertion mga kababayan kapag hindi ito nakita sa National Expenditure Program tapos biglang lumabas sa GAA. Dahil may nagsingit na unknown proponent. Diyan po mga kapatid, nagiging illegal yung tinatawag nating budget insertion.
Bigyan ko kayo ng isang example. Si former Senator Bong Revilla. Na kung saan, magpahanggang ngayon, denial pa rin. Kinasuhan na lang, denial pa rin. Oh. Anong sabi ni, sino yung dating sekretary ng DPWH? Oh. Kinausap siya, di umano, ni Senator Bong Revilla. No? At tinanong kung ano ba yung mga project dyan ng gobyerno na pwede nilang pondohan. Tapos, hindi makita yung kanyang pangalan doon. No, nung hinanap na yung pangalan ni Revilla doon sa mga tawag nito, sa mga flood control project sa Bulacan, na kung saan pinasukan niya ng daan-daang milyon, 'di ba? Hindi mahanap doon sa record. Oh, pero nung nagkaroon ng Blue Ribbon Committee hearing, lumabas yung kanyang pangalan. Oh. Siya pala ang nagsingit noon dahil kailangan di umano na niyang pondo. Kailangan daw niya ng pondo para sa darating na midterm election itong nakaraang Mayo. Oh. Yan po ang example, mga kababayan, ng illegal na budget insertion. Oh. Wala naman doon sa original na proposed budget yan ng ANEP, tapos hugulat na lang tayo, paglabas ng GAA, biglang may 300 million, 200 million na ipinasok. No? Yun pala, siningit nitong mga buhayang mga politiko. Para pagkakitaan. Dahil 25 to 30% yung kanilang mga kanilang mga kickback. Just like Jinggoy Estrada, nagbaba ng 300 million, no? Sa distrito ng Bulacan. Tapos nag-demand ng 25 to 30% na kickback. Doon kila Henry Alcantara. Pero kung titignan mo kung sino yung mga proponent doon sa mga insertion na yon, hindi makita. Doon lang na-discover noong tuluyan na silang ikinanta ng mga kasabwat nila. Pero mga kapatid, technically, ang budget insertion, hindi po talaga illegal yan. Basta dumaan sa tamang proseso. At ano ang tamang proseso? Dapat, mga kapatid, kung gusto ng isang politiko, gusto ng isang congressman, gusto ng isang senador, no, na amyendahan yung original proposed budget ng isang ahensya tulad itong DPWH, kailangan dumaan ito sa committee hearing. No? Kailangan depensahan ito ng nasabing senador o congressman kung bakit gusto niyang amyendahan yung proposed budget ng nasabing ahensya ng gobyerno tulad ng DPWH. At napatunayan na po yan, mga kababayan, no, noong nakaraang buwan. Sa pamamagitan po, mga kabatid, no, kay Senator Risa Hontiveros at ni Katonying. Na kung saan, mga kababayan, inakusahan po ni Katonying itong si Senator Risa Hontiveros na meron di umano itong insertion. Anya nga lang, sinampal po siya ng katotohanan, mga kapatid, ni Senator Risa Hontiveros. Dahil ang naging sagot ni Senator Risa Hontiveros, lahat ng kanyang insertion, no, ay dumaan yun sa tamang proseso. Nagkaroon niya ng debate diyan sa Senado. May committee hearing na nangyari. Transparent yung kanyang pag-amyenda, no, sa nasabing budget ng DPWH. DPWH ba? Yes, parang DPWH yata yun. Na-justify yan ni Senator Risa. Ano sabi ni Senator Risa nun? Hindi illegal yung ginawa kong amendments dahil nasa record yan ng Senado. Ito naman kasi si Katonying,
no? Nabasa lang niya na may insertion si Senator Risa, kung ano-ano na yung kanyang mga pinagsasabi, kay laban kaya Senator Risa Hontiveros, kaya napahiya siya. Dahil ang totoo pala mga kapatid, legal yung proseso ng insertion ni Senator Risa. Oh. Kaya dito ngayon mga kababayan sa balitang ito, na kung saan itong si House Speaker Bujidi at itong si Micaela Swansing, no, na may billion tawag nito, insertion, dapat ang pinakaunang itinanong dito mga kapatid ng taga PCIJ is kung legal ba yung kanilang mga insertion. Kasi kung ako ang tatanungin mga kapatid, no, legal po yung mga ginawa nilang insertion. Bakit kamo? Natukoy nila yung mga pangalan ng mga tao na to eh. Oh, kung illegal itong insertion nila Bujidi at nila Micaela Swansing, dapat hindi nila napangalanan itong mga taong ito. Dahil ang illegal na insertion mga kapatid, kadalasan anonymous, no? Yung proponent. Just like Jinggoy Estrada and Bong Revilla. Kaya nga lang itong taga PCIJ mga kababayan, hindi ko alam kung anong trip, no? Alam na nilang mainit ito sa mga kritiko ng administrasyon itong salitang insertion, hindi rin kumbaga hindi incomplete details yung kanilang paglalabas ng kanilang article. Hinighlight lang nila yung salitang insertion. Kumbaga mga kapatid, ginagaslight din nila eh, no? Itong mga kritiko ng gobyerno. Ganon po ang pagkakaintindi ko dito mga kababayan, no, sa balitang ito. Anyway, tuloy muna natin to mga kapatid. Sa huling ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Una sa listahan ay ang pumalit kay Congressman Martin Romualdez bilang speaker na si Isabela 6th District Representative Boji D. Ang distrito ron ni D ang nakatanggap ng pinakamalaking insertion mula kasi sa isinumiting proposal ng DPWH, tinatayang 1.1 billion pesos lang ang allocated. Pero tumripli ito sa 3.1 billion pesos sa House proposal. Ano masama dyan kung dumaan naman yan sa legal na proseso? Di ba? Yun yung hindi ko maintindihan din mga kapatid sa balitang ito. Na kung saan, ito din mga kababayan, no? Itong balitang ito ng Billionaire News Channel, ginagamit ngayon ng mga DDS mga kapatid para i-mislead ang taong bayan. Oh. Dahil sa narrative mga kababayan, ng mga DDS mga kapatid, pag sinabi mong insertion, automatic corrupt ka na kaagad na klaseng politiko. Pero mga kababayan, hindi nila alam, no, na may dalawang klase ang insertion, illegal at legal. Oh. Sa kanila, basta pag sinabing insertion, may insertion si ganitong senador, si ganitong congressman, no? Wala nang research sa kanila. Automatic. Ile-label ka kaagad nila mga kababayan na corrupt. Dagdagan pa ng PCIJ. Oh. Incomplete din yung mga detalye na binibitawan nila. Narinig nyo kanina yung intro ni Corina Sanchez, ano? Hindi na daw natuto. Di ba? Ang tanong kasi dyan, no? Yan ba mga insertion itong mga binanggit yung pangalan dito? Napatunayan nyo na illegal to. O hindi? Oh. Kasi, gaya ng sabi ko sa inyo, hindi nyo matutukoy yung mga pangalan ng mga taong ito kung hindi nyo nabasa ito sa record ng tawag nito, ng House. Pero dahil nasa record ito ng House, nakuha nyo yung mga detalye, ibig sabihin, transparent yung insertion nila at dumaan ito sa tamang proseso. Napakaaga naman mga kapatid itong taga PCIJ manghusga. No? Alam niyo ito yung pangit talaga dito sa ating bansa. Kasi maging itong mga tulad nitong PCIJ mga kababayan,
imbis na maglabas sila ng mga article nila na may, alam mo yun, may tamang mga detalye, mga kapatid, no? Sila din mismo ang nagpapalala sa galit ng taong bayan, especially dito sa mga kritiko ng gobyerno, sa pamamagitan ng kulang-kulang nilang mga no? Mga kulang-kulang nilang detalye na nilalabas. Oh. And I do believe, mga kababayan, na itong PCIJ, alam nila na legal itong mga insertion na ito. Pero mga kapatid, hindi nila binanggit dito. Oh. Hinighlight lang nila yung salitang insertion na kung saan mainit nga ito sa pandinig ng mga DDS at ng iba pang mga kritiko ng gobyerno. Alam niyo kung paano ko ito nalaman? Oh. Ni-research ko ito, mga kapatid, gamit ang Google Gemini. Ito, pakita ko sa inyo. Ito legit ng mga kababayan. Baka sabihin yung ginamitan ng AI. Legit ang impormasyon dito, mga kapatid. Oh. Tinanong ko kasi itong tungkol dito sa balitang ito. Sabi ko dito, dumaan ba ito sa committee hearing? No? Ang mga insertion nila. Sabi dito, mga kapatid ng Google Gemini, no? Sa madaling salita, oo, dumaan ito sa proseso ng committee sa Kamara. Therefore, legit, mga kababayan, yung kanilang insertion. At kaya nakuha ng PCIJ, mga kapatid, no? PCIJ pala. Kaya nakuha ng PCIJ yung mga pangalan nito nila Swansing, nila Boji D, dahil, mga kababayan, chinek nila ito sa record ng Kamara. Oh. Yan ang sabi dito. Dumaan ito sa proseso ng committee sa Kamara. Legit, mga kababayan, yung insertion. Pero may mahalagang konteksto kung bakit tinatawag pa rin itong insertion. Oh. At kung paano ito na iba sa dating proseso. Yes, mga kapatid, tama naman yun. Kasi nga inamyendahan nila yung original na proposed budget. Oh. Pag sinabi mo kasing insertion, mga kapatid, ito po yung may personal knowledge ito po yung verb, no, sa tinatawag na amendments. 'Di ba? Pag inamend mo, ibig sabihin, no, may ininsert ka. Oh. Kasi inamend mo yung inamend mo yung original na proposed budget At nagsingit ka. Oh. Kaya tinawag itong insertion. Budget amendments kasi, mga kababayan, yung original na term niyan. Oh. Nauso lang yung insertion, mga kapatid, kasi nga pag inamyendahan mo ang isang budget ng isang ahensya ng gobyerno at nagdagdag ka diyan, no? Yan ang tinatawag ngayon na insertion. Kaya ito nang ginagamit na term ngayon, ang insertion. Pero ang totoo diyan, mga kapatid, no? Budget amendments yan. Sabi pa dito, ayon sa mga ulat at pahayag mula sa liderato ng Kamara at PCIJ, no? Ito ang nangyari. Number 1, ang bagong komite, no? May bagong komite, mga kapatid, tandaan nyo to. Ang bagong komite, no? Sa ilalim ng bagong liderato ni na Speaker Boji D at Appropriation Chair Micaela Swansing, binuwag ang dating small committee ni Martin Romualdez at ni Zaldico. Na madalas binabatikos dahil sa mga singitan sa likod ng saradong pinto. Oh. So ibig sabihin, mga kapatid, yung dating tinatawag nilang small committee, no, na maanomalya, mga kababayan, binuwag na po yun, no, nila House Speaker Boji D at nitong Appropriation Chair na si Micaela Swansing. Wala na yung small committee na maanomalya. Oh.
Pinalitan ito ng budget amendments. Napakaklaro eh. Oh, pinalitan ito ng budget amendments review subcommittee. Hindi na small committee ang tawag nito ngayon, kundi Budget Amendments Review Subcommittee o BARS. Oh. Wala na yung dating small committee na punong-puno ng katarantaduhan. Oh. At eto pa mga kababayan. Kaya medyo dismayado ako dito sa PCIJ mga kababayan dahil imbis na maglabas sila ng konkretong detalye, no, para maibsan yung mga pagdududa at kuro-kuro ng taong bayan, mga kapatid, yung ginagawa kasi nila parang ginagaslight pa nila yung taong bayan, no, especially itong mga taga-suporta ng administrasyon, mga kritiko ng administrasyon. Sabi dito mga kababayan, ang linaw iginiit ni Representative Swansing na ang lahat ng dagdag na pondo o insertion ay tinalakay, no, dito sa Budget Amendments Review Subcommittee. Sinabi niyang ang deliberasyon ay naka-live stream. At tumagal ng halos 20 oras para ipakita ang transparency. Diba? Ito ang sabi dito mga kababayan. Pero mga kapatid, itong, ewan ko ba, ito taga PCIJ din kasi mga kababayan, ewan ko kung sino ang kuha niya, no? Sino yung, kung anong klaseng grupo or kumpanya yung PCIJ na yan. Para kasing nantitrip sila mga kababayan, no? Nanggagaslight. Parang ganun eh. Ang linaw dito, sinabi niyang sabi ni Swansing, ang deliberasyon daw ay naka-live stream at tumagal ng halos 20 oras. Transparent yung ginawa nilang insertion. At dumaan yon sa committee hearing. Bakit hindi nyo ito sinama sa article nyo? Diba? Dapat sinama nyo to sa article nyo. Para kahit papano, yung mga DDS na yan, na mga illiterate, matauhan man lang sana kahit konti lang. Kanya nga lang, ang binanggit nyo lang, ang hinighlight nyo lang doon sa article na nilabas nyo, is yung mga insertion ng mga nasabing tao. Para lang makakuha kayo ng mga leads nyo, no? Kahit clickbait, ginagawa nyo. Diba? Yung mga DDS kasi mga kabatid, hindi marunong tumukoy ng konteksto yan eh. Basta narinig nila na itong si ganito may insertion, automatic, corrupt ka na agad sa kanila. Yun naman pala, itong budget insertion na to, nila Bujidi at nila Micaela Swansing, ilihitimo naman pala. Naka-live stream pa habang may committee hearing na ginagawa. Pero yung the way i-deliver dito sa balitang ito mga kababayan, no? Itong mga insertion nila Swansing, no? Talagang parang sinasadya nilang galitin yung mga kritiko ng administrasyon. At sa totoo lang mga kabatid, in my honest opinion, misleading eh. Itong balitang to, misleading. Sa totoo lang. Sa personal ko lang na opinion nakaka-mislead to eh. Kasi ito, pakinggan nyo yung buong balita. Ulitin natin. Ilang buwan na ang nakalipas matapos magkaroon ng palit. Pakinggan nyo yung buong konteksto mga kapatid ng balitang ito. At kayo na ang bahalang humusga. Kasi para sa akin, misleading yung narrative nila dito mga kababayan. No? Ewan ko kung ganon din ang magiging opinion nyo dito sa balita nito. Pero kayo na bahala. Pakinggan nyo mga kapatid hanggang dulo.
liderato sa Kongreso, bunsod ng sunod-sunod na pagputok ng issue na may ugnay sa flood control scandal. Pero sa House of Representatives, napalitan man ang mga pangalan, parehas na mga posisyon pa rin ang nakatanggap ng pinakamalalaking insertions sa 2026 DPWH budget, ayon sa huling ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ. Una sa listahan ay ang pumalit kay Congressman Martin Romualdez bilang speaker na si Isabela 6th District Representative Boji D. Ang distrito ron ni D ang nakatanggap ng pinakamalaking insertion mula kasi sa isinumiting proposal ng DPWH, tinatayang 1.1 billion pesos lang ang allocated. Pero tumripli ito sa 3.1 billion pesos sa House proposal matapos magkaroon ng halos 2.7 billion peso insertion. Di ba? Oh. Na hindi mo lang pinaliwanag. Nalihiti mo naman yung budget amendments. Kung ako siguro ang reporter, mga kabatid, kung ako yung mag-i-scope dito sa balitang ito na or sa article na ito na inilabas ng PCIJ, hindi ko gagamitin yung term na insertion. Mas gagamitin ko dito yung budget amendments na term. Dahil unang-una, mga kababayan, budget amendments naman talaga ang tawag dito. Oh. Ito po isang unang pag-aamyenda sa original na budget proposal na nakabase doon sa National Expenditure Program. Inamyendahan dahil meron silang gustong idagdag na mga pondo para doon sa kanilang mga distrito. At hindi basa-basa idinagdag yon. Hindi basa-basa isiningit yon. Yun po ay dumaan sa tamang proseso. Oh. Kaya dapat kung ako dito, ang gagamitin kong term dito, mga kabatid, is budget amendments, hindi budget insertion. Oh. Ni salitang budget nga hindi makwan eh. Hindi mabanggit nung nagnanarrate ng balitan to eh. Insertion lang talaga at hina-highlight pa nila yung mga kwan. Yung mga figures dito. No? Na kung saan, mga kabatid, para bang, ewan ko ba, ginagaslight din nila yung taong bayan eh. Mga illiterate ang halos ang mga tumutuligsa ngayon sa administrasyon ni PBBM, mas lalo pang natutolerate yung pagiging illiterate nila dahil kulang-kulang eh. No, ultimo yung balita, kulang-kulang yung impormasyon eh. Di man lang sinabi dito na legal naman yung amendments na ginawa. Wala man lang mga ganun-ganun. Basta-basta lang hina-highlight yung insertion na kung saan iba ang interpretasyon nito ng mga kritiko ng gobyerno. Pangalawa sa listahan ang pumalit kay resigned Congressman Zaldico bilang Appropriations Committee Chair na si Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing. Sa initial proposal ng DPWH, 1.6 billion pesos lang ang allocated sa distrito ni Swansing. Pero dumoble ito sa 3.4 billion pesos pagkatapos ng House Budget Deliberation, kung saan nagkaroon siya ng tinatayang 1.77 billion peso insertion. Ang tanong dyan, yung insertion ba ni Swansing legal o illegal? 'Di ba? Oh. Pero mga kapatid, pag plinay ko to, wala nang ganung paliwanag. Tingnan nyo. Sumunod sa ikatlong pwesto ang Diba? kapatid ni Swansing. Wala nang explanation. Kung tama ba yung proseso na pinagdaanan ng mga insertion nila Swansing. No? Wala nang explanation na ganun. Oh. Ito, wala akong hate sa Bilyonaryo News Channel Dito ako nadidismaya, mga kababayan, sa mga detalye na inilalabas itong PCIJ. Oh. Sila mismo alam nila na lihitimo itong mga insertion na to. No? Pero hindi nila dito diniscuss, mga kapatid, sa kanilang mga inilabas na article na legit ang proseso. Dumaan sa tamang proseso. At nakuha nila itong mga detalyeng ito sa record ng mismong house. Kasi doon to galing Oh, recorded to dahil dumaan ito sa tamang proseso. Hindi nila, ewan ko ba?
na si Sultan Kudarat 2nd District Representative Beles Wansing Hmm. na nakatanggap ng 3.9 billion peso allocation matapos ng tinatayang 1.6 billion peso insertion. Ang tanong, legal ba yan o illegal? Dapat ganun. Sa kabila naman ng resignation bilang speaker at Dumagdag pa to si Romualdez. Diyos ko. pagkakadawit sa mga nakatanggap umano ng bilyong-bilyong kickbacks, ang presidential cousin na si Romualdez ang isa raw sa mga nakatanggap ng malaking bulto ng 500 billion peso allocable at non-allocable funds ng DPWH. Alam niyo, naasa rin talaga ako dito kay Romualdez, mga kapatid. Sa totoo lang. No? At halatang wala siyang pakialam sa administrasyon ng kanyang pinsan. Hindi pa nga niya tuluyang napapaliwanag, no? Yung mga aligasyon ni Zaldico, ngayon nagsingit na naman siya ng kanyang insertion. Na hindi man lang, nag-skip man lang sana ng 1 taon. 'Di ba? Regardless kung lehitimo yung proseso ng insertion mo, pero dapat may delikadesa ka eh. Ito na yung naging issue mo dati eh, nung nakaraang 2025 national budget, tapos ngayon. No? Nag-insertion ka uli. Walang delikadesa tong taon to eh. Kaya nababahiran, mga kapatid, ng kung anong-anong mga espekulasyon at interpretasyon itong balitang ito or itong article na inilabas ng PCIJ dahil dito kay Romualdez. Na-triggered sila eh. Si Romualdez nag-insert uli. Aba, ang kapal na mukha. 'Di ba? Yan yung problema niya doon sa 2025 national budget, tapos ngayon nag-insert na naman uli. Sana, no? Dahil medyo mainit na ngayon ang usapin sa insertion, na kung saan ito yung naging dahilan kung bakit umabot ng trilyon yung nakawan sa DPWH. Dapat Congressman, no, Representative Martin Romualdez, nag-adjust ka muna sana. Habang hindi mo pa nakiklear yung pangalan mo, no, dito sa mga aligasyon sa'yo ni Zaldico. Tsaka ako, mga kapatid, pasensya na sa mga taga-suporta ni Romualdez dyan. Alam kong suportado nyo rin itong pinsan ni PBBM. Pero ako, mga kababayan, wala akong believe dito kay Romualdez. Yung 2025 national budget, mga kapatid, no? Yung mga major projects ng presidente doon na kasama doon sa 2025 national budget, nawala ang pondo. At mas na priority itong mga di umano yung mga proyekto nila. 'Di ba? Pati yung budget para sa tawag nito, sa mga major infrastructure project ng Presidente Marcos, natanggalan ng budget noong 2025, no? National budget. At yung mga proyekto di umano nitong mga buhayang mga congressman ang naka-priority doon sa GAA. Kaya wala akong believe dito kay Romualdez, mga kapatid. No? Dinidiin din niya itong kanyang pinsan. Nasisira si PBBM dahil sa kanya. Tingnan nyo. Si Zaldico ngayon, mga kababayan, dinawit na si PBBM. Saan ka nakahanap ng ganun? Tuwan-tuwa naman ng mga DDS. Dahil magpinsan na ang pinangalanan ni Zaldico. Napapahamak si President BBM dahil dito sa kanyang pinsan, mga kapatid. Base nga, di ba, sa kwento ni Tubi Chanko. Narinig niya mismo kung paano pagalitan ni PBBM itong sila Romualdez at si Zaldico. Tinanong pa nga ng presidente daw ito eh. Martin, ilang bahay pa ba sa Forbes Park yung kailangan nyo? Bago nyo tigilan yung mga ginagawa nyong kwan dyan, katarantaduhan. Galing yun kay Tubi Chanko, ha? Kwento na mismo ni Tubi Chanko yun. Na bumaliktad, no? Laban sa administrasyon ni PBBM. Or sa partido ni PBBM.
And legit yun, mga kababayan. Kaya itong si Martin Romualdez, ewan ko ba, nabubuisit talaga ako sa taon to eh. Hindi mo pa nga nakiklear yung pangalan mo doon sa mga aligasyon ni Zaldico at ni Agutesa. Tapos ngayon, insertion ka na naman, billion-billion pa. So, Nakatanggap ang distrito niya ng 6 billion pesos, mas mababa sa originally proposed na 9.9 billion pesos. eto mga kapatid, lilinawin ko sa inyo, hindi ako nagagalit dito sa Bilyonaryo News Channel. Nabubuisit lang ako dito mga kababayan. Dito sa mga ginamit nilang reference na datos ng PCIJ. Misleading dito PCIJ mga kapatid kung tutuusin eh. Alam niyo, hindi ko naman dapat i-content to eh. Kanya nga lang, nung binasa ko yung mga comment dito mga kapatid, sa nasabing video na ito ng Billionaire News Channel, abay lintik mga kababayan. Pinagpepiestahan po ng mga DDS. Oh. Kaya kinontent ko na lang ito. At uulitin ko mga kababayan, ang insertion po ay hindi po talaga yan totally masama. Oh. Nagiging masama lang mga kapatid itong mga tinatawag natin budget insertion kapag ginagamit ito ng mga korap na politiko para sila ay makapagnakaw sa kaban ng bayan. Tulad ng ginawa nila Villanueva, nila tawag nito, Rebilla, Estrada, yun. Kapag mga korap ang gumamit ng insertion, kaya ano ba? Nagmumukhang masama ang insertion dahil ginagamit ng mga buhaya to eh. Pero technically mga kapatid, hindi masama ang insertion. Dahil meron itong sinusunod na proseso. May dalawang uri ang tinatawag na budget insertion. Legal at illegal. Nagiging illegal ito kapag unknown yung mga proponent. No? Nagiging illegal ito kapag ang nasabing insertion ay pumapabor lamang sa isang politiko. Yung pa pala, nakalimutan kong sabihin sa inyo. Oh. Kapag ang isang budget amendments mga kapatid na ginawa ng isang politiko ay, alam niyo yun, nagpapakita ng interest ng nasabing proponent, yun, illegal yan, foul yan. Kasi parang ginagamit mo as pork barrel ang insertion eh. Tsaka marami ang nagsasabi na itong insertion nga na tinatawag ngayon, no? Na tawag nito illegal, eh ito na daw ang makabagong pork barrel. Oh, na kung saan nakulong dati diyan itong si Estrada, itong si Padilla, itong si Rebilla. No, at itong si tawag nito, ewan ko kasali yata, yes, si Joel Villanueva. Oh. Hindi, nakasuhan na pala si Villanueva pero parang hindi siya nakulong. Ito lang si Rebilla at si Estrada. Dahil doon kaya Napoles. Ay nako. Anyway mga kababayan, hanggang dito na lang po itong ating video mga kapatid at ako po inaantok na rin. Tapos medyo may ano pa yung ilong ko. Uulitin ko sa inyo mga kapatid lahat ng aking sinasabi dito ay personal ko lamang na opinion ito. At hindi po ito sumasalamin sa opinion ng mga eksperto. At hindi ko rin ginawa itong bidyong ito mga kababayan para impluwensyahan kayo. Ngayon, kung agree kayo sa sinasabi ko, good. Kapag disagree kayo mga kapatid, okay pa rin. May kanya-kanya tayong opinion eh. Oh. Huwag niyo rin sana nakalimutan na i-like ang ating video ngayon para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.